ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Muli sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Biyernes, isang maulan na umaga sa bawat isa sa atin, at nawa ay patuloy po ang kabutihan ng Panginoon na ating maranasan at madama sa ating pong mga buhay. Sa gitna ng pabago-bagong panahon, meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Siya ay Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo din po ay napapakinggan dito sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon through radio station ng New Gen FM at sa pamagitan din po ng Facebook Live sa UPC Bulan Church na page. Tayo po ay napapanood, mga kapatid, sa iba't ibang dako na kung saan nagnanais ang ating mga kababayan na pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli tayong magkasama-sama sa umagang ito sa isang pag-aaral, makabuluhang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran, sa tatlong congregation na ating pinangangasiwaan dito po sa Bayan ng Bulan. Diyan po sa ating congregation sa UPC Magsaysay Bulan. Good morning po sa inyo dyan, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo, mga kapatid, ng ating Panginoon. At maging ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino
Bulan. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Yan sa ating mga kapatiran na patuloy po ang panalangin. Sa biyaya ng Diyos, ang gawain ito ay patuloy po na sinasamahan ng ating Panginoon. At magkakaroon din po tayo ng radio program dyan po sa ating mga kasamang pastor sa Legazpi City, Albay. So, abang-abangan lang po natin mga kapatid. Meron po tayong pinaplansyang plano na ma-extend po yung ating radio ministry. Hindi lamang dito sa bayan ng Bulan, maging dyan po sa lugar ng Legazpi City, Albay. So, patuloy po ang pagpapalawak ng gawain ng Panginoon sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay patuloy po na dumadami ang mga tumutugon sa panawagan ng kaligtasan, sapagkat ngayon po ay nasa mga huling panahon na po tayo na kailangan na po nating bigyan ng pansin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Pagbati po sa ating mga taga-subaybay, meron po tayong bagong bubuksan na Bible study mamaya dyan po sa boundary ng Kabugaan at Barangay Padre Diaz. Magkakaroon po tayo mamaya alas 3 ng Bible study dyan po sa tahanan at sa small community, mga kapatid, kina Nanay Olivia Guban. Ayan, marami daw po diyang mga nakasubaybay sa atin. Binabati po natin dyan ang ating mga taga-subaybay sa boundary ng Padre Diaz and Kabugaan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At mamayang gabi naman ay mayroon pong request sa atin for funeral service dyan po sa Barangay Utabi. Kaya alas 6 ng gabi, dyan po tayo sa Barangay Utabi. Sa mga kapatiran dyan, suportahan nyo po dyan yung request na magkaroon ng funeral service. So, kung di ako nagkakamali, malapit lang sa Barangay Hall ng Barangay Utabi. So, nakaabot po sa amin ang request ng family at yan po ay bibigyan natin ng panahon, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay maiparating sa inyong pamilya sa panahon ng inyong pagdadalamhati. At kagabi ay binisita po natin ang ating mga nasa hospital na mga kapatid sa pananampalataya dyan po sa Provincial Hospital ng Sorsogon City. Kaya binabati po natin ngayon Sister Norma Guyal, nasa hospital po, at ang mga kasama niya dyan sa hospital room. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, at kung kayo ay nakasubaybay ngayon, palakasin po ng Diyos ang inyong pananampalataya. Sa gitna ng pagsubok ay patuloy po kayong magpakatibay. At ganoon din si Brother June Pitonghera na andyan din po sa Provincial Hospital, nagbabantay kay Kuya Charles, kay Manoy. Pagpalain kayo ng Panginoon, at maging Sister Rica and Brother Limuel, ayan, nanganak na, hindi ko alam kung nanganak na, so nasa delivery room kahapon. So ang prayer natin ay patuloy na maging matagumpay yung kanilang mga laban sa buhay na pinagdadaanan. So mabuti po ang Diyos. Kung tayo ay tatawag sa Kanya, siya po ay laging tumutugon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At ipinag-aanyaya po natin sa ating mga kababayan ang ating mga schedule ng pagsamba sa ating Panginoon. Dito po sa bayan ng Bulan ay mayroon pong 3 pwede niyong pagpilian na mga pagtitipon upang tayo ay sumamba sa Panginoon. Araw ng Sabado, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa UPC Iquirino Bulan, Sabado alas 8 ng umaga. So palipat-lipat lang po ang inyong lingkod
after my preaching sa lugar ng Magsaysay, ay takbo tayo ng 10 minutes. Papunta naman dito sa UPC Iquirino Bulan. Dahil alas 8 start na rin po dito. At pag-araw po ng linggo mga kapatid, ang ating pagsamba ay alas 7 ng umaga. Diyan po sa ating panambahan sa tapat ng Bulan Gymnasium sa Santa Remedios, Bulan. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. At kung kayo ay dito lang naman sa bayan ng Bulan, we invite you to attend. Just try once. At kung kayo ay babalik pa o hindi, kayo na po ang magpapasya pagkatapos niyong maka-attend ng isang beses. Yun lang po ang aming pakiusap doon sa mga medyo nag-aalinlangan. Mga kapatid, just try to attend once. At kung babalik pa kayo o hindi, kayo na po ang magpapasya niyan. Depende po sa inyong mararanasan sa unang pagdalo pa lamang sa gawain ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid at sa lahat ng ating mga online viewers. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating pong programa. And since ngayon po ay araw ng Biyernes, may mga magkakahiwalay po ng gawain dyan sa lugar ng Barangay Aguinaldo. May gawain po dyan mamayang alas 3 ng hapon. Tama, alas 3 ng hapon. At ganun din po dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Meron din pong gawain dyan, alas 4 ng hapon sa Labini Family. At dyan sa Padre Diaz, ayan, boundary Padre Diaz at Kabugaan, andyan din po ako alas 3 ng hapon. So, marami pang mga magkakahiwalay na schedule ng gawain, mga kapatid, sa araw na ito. At mamayang alas 9, may Bible study po tayo dyan sa tahanan ni na Brother Buddy Diaz, ayan, si Mr. Salve, dyan po sa Managanaga, alas 9 ng umaga ang gawain. So yan po yung ating mga sunod-sunod na schedule ng gawain sa araw na ito. At maliban pa po dyan, marami pa ang mga schedule ng ating mga kapatiran, mga cell group leaders, departmental leaders, na walang sawa po na nagpapagamit sa gawain po ng ating Panginoon. So, i-mention natin saglit ang ating mga viewers online. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Mr. Melody Herrero, thank you for watching. Mr. Perpetua Carido, Mr. April Santos, maging si Claro Alde Pagasartonga, thank you for watching. Si Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Thank you for watching. At pakishare-share na din po ng ating Facebook Live ngayong umaga. At upang marami pa ang maabot ng mga kababayan natin. At salamat po dito kay Pastora Sheila May Peñaranda ng UPC Sabah, Malaysia, na ang buong congregation po nila halos ay nakasubaybay sa atin tuwing umaga sa ating programa. Ganon din si Pastor Joel Tinoco, diyan po sa Kalawan, Laguna, na lahat din po halos ng kanyang mga members sa church ay nakasubaybay po sa atin tuwing umaga dito sa ating early morning daily program. At maging Sir Cheryl Murata, good morning, thank you for watching. At ganon din dyan sa Bonifacio, si Tatay Eli, Nanay Nora, and Brother Adam, i-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. At maging si Brother Daniel Marahay, good morning. Sister Angelita Castillo, Brother Michael Regidor, our technician, na nag-assist po sa atin para mapakinggan tayo dyan sa station ng New Gen FM. Si Brother Andy Orozco, Sister Mary Jane Guliena Solidad, thank you for watching. Sister Eileen Zabala, si Sir Ray Galo Sr., ayan, Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Jen Tecon, thank you for watching. Si Benita Azarcon, thank you for watching. Brother Tofi Mendoza, Sister Felina Javier, thank you for watching. Maging Sister Eileen Zabala, Sister Margie Guetan Isiha, Sister Nena Carion, may kilala akong pastor na Carion doon po sa Norte. Ayan.
So, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sister Rebecca Openda ng Pagbilao, Quezon, pagpalain kayo ng Panginoon. Pakikumusta na lang po kay Pastor Lino. Ayan, and Sister Lynn dyan sa UPC Pagbilao. Maging Sister Lita Sultan, Sister Jean Tendero, thank you for watching. Sister Yoli Albao, Sister Loretta Mendoza, Bernardo Matelde Leda Sidugen from Tagudin, Ilocos Sur. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. Sister Marlene Gulyoso, si Jose Magno Sasi. Ayan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Jan Salvador, si Brother Rio Ben Gordola, Sister Cyrene, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Jose Magno Sasi watching from Cainta, Rizal. I-bless po kayo dyan ng Panginoon. Sister Zenaida Obado Doctolero, thank you for watching. Maging si Brother Arnel Espela, thank you for watching. Sister Isabel Espirito, Sister Belen Apolinar Ako, at Brother Bert dyan po sa Marikina City. Amen. Si Brother Joseph Bara ng Iriga City, LV Gomez Benigla, thank you for watching. Sister Evelyn Valencia Punsalan dyan po sa Palau. Amen. Brother Serafin Akiwo and Sister Net dyan po sa Santa Remedios, good morning. Amen. Praise the Lord. Sister Egina Banisok Tayab, amen. And also Brother Noni and Sister Jane Ioy sa Iloilo City, watching right now sa kanilang bakasyon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Pastor Jomar Golyoso, ang aking pamangkin, isa sa mga UPC pastor dyan sa somewhere in Pampanga. Pagpalain ka ng Panginoon. At maging si Sister Dolor Quezon, Alexander Santos, good morning. Jillian Rosul, good morning from Erosin. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. At may church po tayo dyan sa Erosin, sa Gapayaw Building. Ayan, tuwing Sunday, attend po kayo dyan, alas 9 ng umaga. At maging si Sister Sara Galios, amen, i-bless ka ng Panginoon, kapatid. At Sister Jonah, pagpalain ka ng ating Panginoon. At si Seriel Bautista Hililio, ayan, ang kilala kong Hililio ay dyan po sa Danau. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay. Sister Divine Espela Guyal, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Rachel Dakutanan, thank you for watching. Sister Helen Isip. At si Brother Rigor Hipolye, Sister Cheryl, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Zone 7. Si Abilar Elizabeth, pagpalain ka ng Panginoon from UPC Makati. I-bless po kayo ng Panginoon. Ayan, so yan po yung ating mga viewers online. Sister Ruth Almoraji, Sister Vicky Tamayo Perol. Amen. So pakishare-share na lang po mga kapatid upang marami pa ang abot ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala at pagkakataon na muli po naming maihayag ang iyong banal na salita upang ang iyong plano ng kaligtasan ay maipabatid po namin sa aming mga kababayan, sa aming mga viewers online at maging sa aming mga listeners on air sa radio. Patuloy ka pong kumilos at mangusap sa puso at isipan ng aming mga kababayan at patuloy mong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, ang mga nasa banig ng karamdaman, pagkalooban mo po, Panginoon, ng kagalingan sa oras na ito. Dalangin namin si Brother Charles Pitonghera dyan po sa lugar ng Provincial Hospital. Igawad mo po sa kanya ang kagalingan at ang iyong mapaghimalang kamay ay patuloy mong ipagkaloob sa kanya, Panginoon, ang milagro at kagalingan
Ganon din Sister Norma Guyal, na kung saan ay naandyan din po sa Provincial Hospital. Patuloy mo pong pagkalooban, Panginoon, ng katugunan, ang kanyang panalangin, at ang aming dalangin para sa kanyang kagalingan. Ikaw ang Diyos na mapaghimala, Panginoon. Gumawa ka po ng milagro sa buhay ni Sister Norma Guyal. By the power of your name, Jesus Christ, we declare your miracle upon her life, Panginoon. Sa kanyang kalusugan, ikaw po ang Diyos na magbigay ng protection, Panginoon, laban sa mga banta ng malubhang karamdaman. Ganon din ang panganak ni Sister Rica Hermosilla, na andyan din po sa Provincial Hospital. Pagkaluban mo po siya ng katagumpayan, na mailuwal niya ng normal ang baby, at manatili silang malusog at safe sa panahon ng panganganak. Maraming salamat, Panginoon, and all our viewers na sumasabay sa panalangin, na may mga taglay na karamdaman at mga pangangailangan. Pagkaluban mo po ng katugunan sa umagang ito. At higit sa lahat, kaligtasan ng marami namin mga kababayan, bunga po ng pagtanggap nila ng salita ng Diyos na aming ipinaglilingkod tuwing umaga sa programang ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin inialay ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, Patuloy po tayo, mga kapatid, kailan sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Dito po sa aklat ng Joshua chapter 24, in verse 15, ganito po ang ating mababasa. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, ang tinutukoy dito ay yung mga hindi tunay na Diyos, yung mga naunang babanggitin ni Joshua. O ang Diyos ng mga Amorheyo, na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, hindi pa rin yan yung tunay na Diyos. Ngunit, sa ganang akin at ng aking sangbahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang banal na salita. Ito po yung panahon na nakita ng lingkod ng Diyos na si Joshua, kung paano naging patumpik-tumpik ang Israel pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Sa kabila ng nakikita nilang pabor at mga miracles ng Panginoon na ginagawa during those days that they were in wilderness, mga kapatid, going to the promised land. Marami mga miracles ang ginawa ng Panginoon. Isa dyan yung mga salot, mga kapatid, ginawang tubig dugo ang tubig, yung mga himala na ginawa ng Panginoon, hinati niya ang Red Sea, at marami pang mga protection na ginawa ang Panginoon miraculously sa mga Israelites. Sa kabila ng mga miracles na ito and favor na ginawa ng Panginoon, ang mga Israelites ay nananatili doon sa pag-aalinlangan
na tuwing sila ay may mga pressure sa buhay, during the time that they were in the wilderness, kapag may mga sitwasyon na hindi komportable, ang lagi nilang option is to serve idols. Lagi silang may tendency, possibility, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, na kung saan yun po ay kinasusuklaman ng Panginoon. Kaya once and for all ay nagbigay ng ultimatum si Joshua sa mga Israelites. Kagaya ng binasa natin, ang sabi niya, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, kasi ang mga Israelites parang napipilitan na lang ba na sumunod sa tunay na Diyos, mas malakas yung tendency nila na bumaling sila sa mga idols na hindi po kinalulugdan ng Panginoon. So, kung sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na real talk. Amen. Sa mga netizen, mga kapatid. Yung tinatawag na i-real talk ka ng isang tao, paprangkahin ka. Amen. Ito po yung ginawa ni Joshua. Kung inaakala ninyo na masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito. Ibig sabihin, kailangan mong magpasya. Amen. Hindi po nalulugod ang Diyos doon sa mga paanod-anod lang, yung water lily type of people, na kung saan patungo ang agos, doon din siya. Kailangan natin mag-take ng stand, lalo na pagdating sa mga bagay na spiritual, na hindi man yan familiar na desisyon sa mata ng mga taong makasanlibutan, ngunit ikaw na nakaunawa sa importansya ng paglilingkod sa Diyos, you will take stand regardless kung may kasama ka o wala. Regardless kung marami kayo o konti. Kapag naunawaan mo yung value ng paglilingkod sa Diyos, kailangan mong magpasya. So our topic for this morning is about the power of choice. Gaano kakapangyarihan at ano ang epekto sa buhay natin yung tinatawag na freedom of choice. Alam niyo po, itong freedom of choice, pwede mo itong gamitin sa mabuti. Pero sa kabilang banda, pwede mo rin itong magamit para ikapahamak mo. Sapagkat yung freedom of choice, isa sa mga regalo, gift ng Diyos, regalo ng Diyos sa tao. Salamat sa Panginoon na hindi niya tayo ginawang parang robot na nakaprograma, dipindot, at walang kakayahang magdesisyon sa ating sarili. Hindi po tayo kagaya ng mga AI o robot, mga kapatid, na kapag nakaprogram na, wala na siyang kakayahan na magpasya sa sarili niya. Hindi po ang Diyos diktador, bagamat siya ay all-powerful, omnipresent and omnipotent God, all-knowing God. Pero pansinin niyo po, ang Diyos ay hindi diktador. He respect freedom of choice. Kaya mga kapatid, pati sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan meron tayong freedom of choice at gamitin natin ito sa tamang paraan upang ang mga pangako ng Panginoon, unang-una kaligtasan ng ating kaluluwa, ay makamtan natin. Sapagkat kahit yan ay pinangako ng Diyos, kung hindi rin naman natin pipiliin yung bagay na ipinangako ng Panginoon, ay hindi rin naman mapapasa atin. So, the power of choice. Choose you this day, sabi ni Joshua. Piliin nyo ngayon. Siguro pagod na si Joshua dahil yung mga Israelites ay matitigas ang ulo. Tuwing may problema, sinisisi ang leader.
Kaya nga si Moises ay hindi nakarating sa Promised Land dahil siya po ay nagalit doon sa mga Israelites during the time na dala-dala niya ang Ten Commandments from Mount Sinai, na hindi niya pa man na ipipresent yung Ten Commandments, nalabag na sapagkat ang mga Israelites ay sumamba na sa mga rebulto o Diyos-Diyosan, na sa Ten Commandments, yun ang kauna-unahang bili ng Panginoon na huwag kang magkakaroon, huwag kang gagawa, huwag kang sasamba, huwag kang yuyukod. Ayan. Sa mga rebultong inanyuan ng kamay ng tao, yun po yung nadat na ni Moises. Kung kaya siya'y nagalit at yung pangyayaring yon ay isa sa dahilan na hindi nakarating sa Promised Land si Moises. At siya ay pinalitan ni Joshua. And even in the times of Joshua, ganon pa rin ang mga Israelites, patumpik-tumpik, on and off ang kanilang commitment sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, itong talatang ito ay pinapili niya kung sino ang paglilingkuran ng mga Israelites. Pero inunahan niya na. Saganang akin, as for me and my house, regardless kung ano man ang maging choice niyo sa buhay, dinideclare na ni Joshua, makasama ko man kayo o hindi, as for me and my house, my family, we will serve the Lord. Just in case na may mga nakikinig kayo ng mga leader ng tahanan, mga ama ng tahanan. Ang ama ng tahanan ay pinakikinggan sa pamilya. Lalo na kung ginagampanan mo yung tungkulin mo bilang padre di pamilya. Kung mayroon man pong mga tatay na hindi pinapakinggan sa pamilya, sila yung mga tatay na hindi naman talaga nila ginampanan ang kanilang tungkulin sa pamilya. I observe many families, mga kapatid. Kapag ang padre di pamilya ay good provider sa family, isang salita niya lang, the children, mga kapatid, listen. Sila ay nakikinig. The whole family nakikinig. Pero kapag ang padre di pamilya ay tamad, batugan, irresponsable, walang pangarap, walang plano sa pamilya, paglaki ng mga anak niyan, walang makikinig sa kanya ni isa. Mga kapatid. So yan po ang naobserbahan natin. So sa mga padre di pamilya ngayon na nakikinig, napakalaki ng advantage nyo upang akayin ang inyong pamilya, mga anak, sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag sa family, ang unang nako-convert ay ang tatay, kung ang tatay na yan ay may authority sa family, nakikinig sa kanya yung mga anak. Dahil hindi tama na mas malakas ang boses ng anak sa bahay kaysa sa tatay. Kapag ganyan, hindi na ayos ang kamada ng pamilya. Na kapag sumigaw ang anak, tahimik na si tatay. O kaya si nanay, mga kapatid. Hindi po ganon. Dapat ang tatay ang pinapakinggan sa loob ng pamilya. Lalo na kung ikaw ay tatay na naglilingkod sa Panginoon. Dapat pinakikinggan ka at sinusunod ka ng iyong mga anak. So, si Joshua, mga kapatid, bagamat pinapipili niya at malaya niyang papipiliin ang mga Israelites, dineclare niya na as leader. Ayan. Malaya kayong pumili, pero ako, sabi ni Joshua, sa ganang akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon at Diyos ng Israel. Diyos na humango sa atin mula sa Ehipto. Diyos na gumawa ng milagro sa Red Sea at nakatawid tayo. Diyos na
nagpo-protect sa wilderness sa mga Israelites. During night time, nariyan yung apoy na inilalagay ng Panginoon to protect them. At during daytime, nariyan yung ulap upang magsilbing bubong ng mga Israelites sa wilderness. Kilala ni Joshua ang Diyos. At alam ni Joshua ang kalugian kapag pinili niya yung hindi tunay na Diyos. Kaya nagbigay siya ng strong message and statement to the Israelites. As for me and my house, we will serve the Lord. Imagine kung lahat ng leader ng family, ganyan ang declaration. Susunod sa kanyang mga anak. Gaano man katitigas ng ulo niyan. Kapag ang leader sa family ay may strong declaration, we will serve the Lord. Nalala ko yung tatay ko, mga kapatid. Nung ako ay nasa teenager pa lang, talagang ayaw ko magsimba. Utusan mo na ako lahat ng utos pag araw ng linggo, huwag lang magsimba. Pag ibang araw, di mo ako masyado mautusan. Pero pag araw ng linggo, para tumakas sa pagdalo sa church, inaako ko lahat ng trabaho sa bahay. Ako na lahat niyan. Sige, basta hindi ako sasama sa church. Pero salamat, meron akong tatay na mayroong strong na leadership. Na kapag sinabi niyang huwag magpapaiwan, isasarado ang bahay, iiwan natin ang bahay, magsisimba tayo ngayon. Dahil ngayon ay araw ng linggo, araw ng pagsamba sa Panginoon. Mga kapatid, walang anak na makatanggi. Yan. Dahil nakita namin sa aming ama yung paninindigan. Amen. Yung disiplina kung paano unahin lagi ang Diyos. Sa panahon ng may problema, uunahin namin ang Diyos, mananalangin. Sa panahon ng pagpapala, unahin ang Diyos, magpasalamat at manalangin. Sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga kawalan, he gathered the family and pray to God. Amen. So, yun po yung dapat na matutunan din ng mga leader ng tahanan. Hindi yung pag may problema ka, maglalasing ka. Anong mensahe mo sa pamilya? Duwag ka. Hindi mo kayang harapin ang problema na normal ang kaisipan mo. Kasi kapag ang tao lasing, abnormal na po ang kaisipan niyan. Yung pinaghirapang bilhin na plato, binabasag. Normal ba yun? Hindi ba abnormal? Kahit gaano mo ka-edukado, pag lasing ka, abnormal ka. Yan. Kung saan-saan gumugulong na putikan, normal ba yun? Abnormal yun. Kaya kapag may mga ama ng tahanan, walang iba kundi ginawa kundi maglasing na maglasing, abnormal po yun. Mga kapatid, hindi yun normal. Kasi ang normal na padre de pamilya, provider sa kanyang family, protector ng family. Pero kung tuwing umaga, araw-araw, lasing ka, hindi yan normal. At kapag hindi normal, abnormal po yan. Pero salamat sapagkat sa ganitong mga pangangaral, masakit man ang katotohanan. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Huwag po kayong magagalit. Pag sinabi ko na yung mga tatay na imbes maghanap buhay, laging lasing ay abnormal. Totoo po yun. Masakit, pero katotohanan po yan. Sino ang mga normal na tatay? Sila po yung mga responsable sa gampanin nila sa kanilang mga anak at sa family. Provider, good provider sa family. At naglilingkod sa Diyos. Dahil ang normal na tatay, kinikilala niya na may mas makapangyarihan sa kanya, walang iba kundi ang Diyos. Purihin ang Panginoon. So si Joshua, yun ang kanyang mindset. Leader siya, pero may mas leader kaysa sa kanya. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabi niya, choose you this day
kung sino ang paglilingkuran nyo. But as for me and my house, we will serve the Lord. One of the gifts given by God to man is the freedom of choice. Free will. Kahit ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi ng Diyos ito ididikta sa tao. Regalo ito ng Panginoon. Pero once na tayo ay nagbibigay ng regalo, hindi naman natin dinidiktahan yung niriregaluhan kung ayaw tanggapin yung inireregalo natin. Mga kapatid, ano ba, niregaluhan mo yung isang tao, sino bang magpapasya kung tatanggapin yung regalo mo o hindi? Alam nga naman, ikaw na nga ang nagregalo, ikaw pa magdidikta kung tatanggapin o hindi. Ang magpapasya niyan, yung binibigyan mo. Ganon din yung kaligtasan. Yung salvation natin is gift from God. By grace. Pero hindi porket ito ay regalo ng Diyos, ay makakamtan ito ng tao na wala ngang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Every decision we make, whether good or bad, is respected by God. Totoo po yun. Bawat desisyon na gagawin mo, masama man o mabuti, respetado ng Diyos. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ganitong pangangaral, malaya kang tanggihan ang Diyos kung gusto mong tanggihan. Wala namang kaso yun. Kung aayawan mo ang Panginoon, wala namang kaso yun. Pero humanda ka sa consequence ng iyong pagpapasya. Because every decision we make, whether good or bad, has a consequence. Merong consequence. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ito yung payo ng Panginoon. Hindi siya nagdidikta, hindi siya diktador, mga kapatid. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ayan. So ang Panginoon, naglatag yan. Nilatag niya yung mabuti, andyan din ang masama. At sabi ng Panginoon, mamili ka. Pero sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay. Kino-coach niya. Hindi dictate, kundi parang kino-coach niya yung, parang teacher na kino-coach niya yung estudyante kung ano ang dapat gawin. Pero ang estudyante ang gagawa, mga kapatid. So ang Panginoon, alam niya na bawat pagpili natin, alam niya na ang consequence kung mapapahamak tayo o mapapabuti. Kaya ang sabi niya, piliin mo ang buhay. Kahit ngayong umaga, malaya naman nating tanggihan ang salita ng Diyos. Malaya nating tanggapin, malaya nating tanggihan. Pero ang Panginoon nangungusap sa puso nyo. While you are listening to this preaching, I believe that the Spirit of the Lord is talking to your heart. Bagamat may freedom of choice tayo, pero ang Panginoon nangungusap, anak, piliin mo yan. Masakit na pangangaral yan. Pero yan ang magpapabago sa iyo. Masakit ang katotohanan, ngunit yan ang magpapalaya. According to John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Kailangan natin marinig yung masakit at prangka na katotohanan. Kasi minsan doon tayo nagkakaroon ng realization, mga kapatid, na tayo ay gigisingin sa isang mensaheng masakit pero totoo para makapag-isip tayo ng mas maliwanag na kaisipan at ma-realize natin ang value ng paglilingkod sa ating Panginoon. Bago mahuli ang lahat, I hope and I pray na makita natin yung kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang paalaala niya, Hebrews chapter 3 verse 15, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pagmumungkahi.
Kasi pwedeng patigasin ng tao ang puso niya eh. Kung pipiliin niyang tanggihan ang salita ng Diyos. Pero anong paalala ng Panginoon? Pag narinig nyo ang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Kaya pag tumigas ang puso ng tao, choice niya yun eh. Ayaw makinig, pinatigas niya ang puso niya. Ayaw sumunod, pinatitigas niya yung puso. Job chapter 5 verse 8, ngunit sa ganang akin ay hahanapin ko ang Diyos. Ayan, ito yung mga magandang choice sa buhay. Early in the morning, I will seek God. Sa ganang akin, hahanapin ko ang Diyos at sa Diyos ay aking ihahabilin ang aking usap. Sino may sabi nito? Si Job. In the book of Job chapter 5 verse 8. Ano ba ang naranasan ni Job? Matinding kapighatian. Matinding rimalaso ang naranasan ni Job. Pero ano ang choice ni Job? Ano ang statement niya? Sa ganang akin ay hahanapin ko ang Diyos. Kung nabasa nyo na yung karanasan ni Job, siguro pwede nyong isipin na mayroon ng valid reason para magrebelde si Job sa Diyos. Imagine, ang tahimik ng buhay niya, matapat siyang naglilingkod sa Diyos. Walang kaamog-amog, biglang nagkaroon ng mga rimalaso sa buhay ni Job. Namatay lahat ng kanyang mga anak. Lahat ng kayamanan niya, mayaman kasi siya, ay nawala. At nagkaroon pa siya ng karamdaman, mga bukol mula ulo hanggang talampakan. Gaano kahirap yung pinagdaanan ni Job? Na kung may problema ka ngayon na mabigat at pinagdadaanan sa buhay, masasabi mo ba na mas higit pa ang sitwasyon mo ngayon kaysa sa sitwasyon ni Job? Wala pa akong nakitang tao sa mundong ito. Marami akong nakita mga problemadong pamilya, problemadong tao. Pero wala pa akong nakitang tao ngayon dito sa mundo na higit ang hirap at sitwasyon niya na pinagdadaanan compare sa pinagdaanan ni Job. Pero ano ang sabi ni Job? Kahit matindi yung pinagdaanan niya, sa ganang akin ay hahanapin ko ang Diyos. Kasi yun ang choice niya eh. Kaya yung mga tao na ginawa nilang choice ang Diyos, kahit ano pang maranasan yan, ang Diyos ang hahanapin yan. Ikaw, kapatid na nakikinig, pag may problema ka, sinong hinahanap mo? Barkada? Sigarilyo, alak, droga? Ay, hindi ka wise. Dahil ang mga taong pantas, pag nahihirapan sa problema, pag may mga pagsubok na dinaranas, ang mga taong matalino, hinahanap nila ang Diyos. Pero kung ang hanap mo tuwing may problema, tanduay, hindi ka matalino. Kung ang hanap mo tuwing may problema, droga, hindi ka matalino. Kung ang hanap mo tuwing may problema at may pagsubok ay mga barkada, lasingan dito, lasingan doon, kapatid, hindi ka matalino. Dahil ang mga taong matatalino, ang hinahanap nila una sa buhay nila, may pagsubok man o pagpapala, ang hinahanap nila ay ang Diyos. Masakit nakatotohanan. Pero katotohanan yan. So ang programang ito, hindi po tayo bulahan dito, mga kapatid. Ipapangaral namin, hindi kung ano ang gusto nyong marinig, kundi kung ano ang kailangan nyong marinig. Kasi minsan, yung mga gusto natin, ikapapahamak pa nga natin yun eh. Pero sa programang ito, ipapangaral po namin, hindi kung ano ang gusto nyong mensahe, kundi kung ano ang kailangan nyong mensahe. Choose you this day. Piliin mo sa araw na ito
kung sino ang paglilingkuran mo. Ang sanlibutan o ang Diyos. Remember that you cannot serve the Lord in the world at the same time. Kailangan mong mamili. At yung freedom of choice na yan na binigay ng Diyos sa atin, pwede yan ikapahamak mo kung di ka magpapasya ng tama. At pwede rin niyang ikaligtas mo kung gagamitin mo ang freedom of choice para piliin ang Panginoon, para hanapin ang Panginoon sa iyong buhay. So yun mga kapatid, walang mapupunta sa langit na hindi mo na pinili ang langit. Hindi maaari na pagdating sa kabilang buhay, takang-taka ka. Sabihin mo, bakit nandito ako sa langit? Impyerno ang pinili ko nung nabubuhay pa ako. Nakatsamba ako, nandito ako sa langit. Walang ganun, mga kapatid. Kaya kung gusto mong pumunta sa langit, dito pa lang sa lupa, piliin mo na ang langit. Piliin mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay upang mabuhay ka. Kaya kapag pinipili mo ang bisyo, ang pinipili mo kamatayan. Kaya mga kapatid, huwag nating gamitin ang freedom of choice para sa ating mga pansariling kagustuhan labas sa kalooban ng Diyos. Gamitin natin ang freedom of choice natin upang maluwalhati natin ang Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa mga nakinig ngayon. Medyo masakit ang katotohanan, pero hindi po kami magsusorry sa inyo. It is our job, it is our duty as preacher, as pastor, to preach to you the message that you need to hear. Kailangan nyo marinig at hindi lang yung gusto nyong marinig. Si Jesus Christ, kaya siya kinasusuklaman ng mga hipokrito during His earthly ministry. Dahil ang pinapangaral ni Jesus Christ ay yung mga kailangan ng tao marinig. Hindi yung mga gusto ng tao na marinig. Ang katotohanan madalas ay masakit, ngunit ito ang nagpapalaya sa atin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At mga kapatid, yan po ang ating natalakay ngayong umaga about the power of the choice. Gamitin natin ang ating freedom of choice to glorify and magnify the Lord, mga kapatid, sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan na ngayong umaga ay iyong ipinahayag mula sa iyong salita, aming ipinangaral ang katotohanan nais mong iparating sa aming mga kababayan. Katotohanan na madalas ay may kurot sa puso, ngunit may kalayaang daladala at kaligtasang taglay sa sino mang tatanggap nito. Panginoon, pagpalain mo lahat ng nakinig sa radyo, nanood sa Facebook Live, at yung mga nagsishare ng episode na ito sa kanilang mga Facebook friends and relatives. I-bless mo, Panginoon, habang binubulay-bulay ng aming mga kababayan ang iyong salita na ngayong umaga ay aming ipinaglingkod sa programang ito. We pray, God, for the spirit of freedom, healing, salvation, deliverance sa anumang mga gapos sa buhay ng bawat taong nakikinig sa programang ito. Yung mga gapos ng karamdaman, palayain mo at pagkalooban, O Diyos, ng kagalingan. Yung mga alipin at gapos ng mga tradisyon at mga makasanlibutang mga salit-saling sabi lamang, palayain mo, Panginoon. At kilalanin ka ng lahat ng tao bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Yung mga may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. Yung mga nasa madilim na kaisipan, pagliwanagan mo ang kanilang kaisipan. Yung mga naliligaw ng landas, akayin po. Sa pamagitan ng programang ito, akayin mo ang mga kababayan patungo sa pagsunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Bless our listeners on air and our viewers online.
Patuloy mong katagpuin ang kanilang pangailangan at patuloy nila ma-enjoy ang katotohanang ipinapangaral sa programang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mga kapatid, so habang sinishare nyo po yung episode natin ngayong umaga, ay inanyayahan po namin kayo bago tayo magtapos. Bukas ang ating pagsamba, araw ng Sabado, dyan po sa Magsaysay UPC Church, alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa UPC Iquirino Church, Sabado, alas 8 ng umaga. At paglinggo, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So mamaya, meron tayong Bible study dyan sa Biton, alas 4 ng hapon. Sa Aguinaldo, alas 3 ng hapon. At kasabay niyan dyan po sa opening ng Bible study natin sa boundary ng Kabugaan at Padre Diaz, kina Nanay Olivia Guban, alas 3 po ng hapon mamaya. So maraming salamat, pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po yung lingkod, Pastor Ander Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.